bakit ko naman babastos yung taong mahal ko? Alam mo, RJ, kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Kasi di tulad mo, nawala na ng ospital. Ako, meron pa akong ospital na patatakbuhin. Kaya, huwag ka na mangingilam sa buhay namin ni Lynette. Ayusin mo na ang buhay mo. Para hindi na kayo maisa ni Moira. Pare, iimbitahan sana kita sa stag party ko eh. Pero parang wala ka sa mood. Kaya wag na lang. Michael. Ano pare? Tuloy ba tayo mamaya? Oo, siyempre. Tuloy na tuloy yun. Ano nangyari doon? Parang... Wala, medyo nagkainitan kami. Kausapin mo nga, pare. Oh, sige. Punta ko doon. RJ! RJ! Ano nangyari sa inyo? Nagtalo ba kayo ng best friend mo? Hindi ko siya best friend. O, akala ko ba close kayo noong med school? Oh, anyway, so ano, magkita tayo sa bachelor's party mamaya? Oh, so you're not invited? Kahit invited ako, hindi ako pupunta. Eh, paano kapag inimbita ka sa kasal nila? Hindi ka rin pupunta? Alam mo, Michael, para sa isang taong pinagmamalaki na nakamove on na siya kay Lynette, ikaw yung parating umaaligid. Parang ikaw yata yung may hang-ups kay Lynette, hindi ako. Teka, ano sabi mo? You heard what I said. Aminin mo nga, Michael. Umaasa ka pag naghiwalay sila, mapunta sa'yo si Lynette. Hindi na mangyayari yun. Dahil ilang beses ka na ni-reject ni Lynette. Hindi nga natuloy yung kasal niyo, di ba? Tito Michael, tatay. Nak? Excuse me, ha? Pare. Tay, ano pong ginagawa mo dito? Teka, huwag niyo pong sabing pinuntahan niyo po si Doc Carlos at inaway niyo po siya. Tay naman eh. Bakit niyo po pinuntahan si Doc Carlos? Tatawagin pa po akong sumbongera nun. Anak, he was not being good to you. Alangan naman manahimik lang ako. Pero tay, kaya ko naman po yung sarili ko eh. Sabi mo nga wala ka ng kakampi, di ba? Dapat talaga malaman ng nanay mo kung anong klaseng lalaki ang mapapangasawa niya. Pero tay, mag-aaway lang po kami ni nanay. Kasi ang paniniwala po niya, mabait po si Doc Carlos. Naniniwala po siya na hindi po kaya gumawa ng mali ni Doc Carlos. Basta anak, mag-ingat ka lagi. Kayo ng nanay mo. Bantayan mo siya. Dahil iba ang kutob ko kay Carlos. O, pare. Tabi ka muna. Okay, thank you. Ano? Nakausap mo si RJ? Oo, ano ba nangyari sa inyo? Eh, biglang sumugod dito eh. Eh, gusto pa rin niya maging relevant sa buhay ni Lynette at Annalyn. Well, intindihin mo na lang yung tao kasi hindi lang naman si Lynette na nawala sa kanya eh. Pati rin ng Apex. Yan yung sinasabi ko sa'yo dati. Mag-iingat ka dyan sa RJ na yan. Nangyayari rin sa akin yan no, si Lynette pa yung girlfriend ko. Hindi yan titigil sa pangingialam. Hindi niya matanggap na ako ang pinili at hindi siya. Alam mo pare, hindi na siya pwedeng makialam sa amin. At hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa'yo. Lynette, baka naman nagseselo si Annalyn kay Carlos. Kasi buong buhay niya, kayong dalawa lang magkasama.
pagkatapos ngayon, ipapagitna sa kanya si Don Carlos. Chang, hindi naman ho kailangan magselos ni Annalyn. Dahil wala naman hong magbabago kahit na ikasal kaming dalawa ni Carlos, hindi ba? Siyempre, kahit naman anong mangyari, magkasama pa rin kaming dalawa ng anak ko. Yun ang akala mo, Lynette. Pero may magbabago. Kasi kung nung dati, si Annalyn lang ang priority mo, ngayon, priority mo na rin ang asawa mo. Wow! Lynette. Para sa'yo. Salamat. At eto pa. Akin na yan. Akin na nga muna ito at nang maasikaso mo yan. Salamat po, Chang. Carlos, para saan to? Lynette, naalala ko lang yung nangyari nung isang araw. Hindi kayo dapat nag-aaway ng anak mo dahil sa akin. Lynette, mahal na mahal kita, pero ayaw kitang nasasaktan. Ayaw kitang nakikitang naiipit sa pagitan namin ng anak mo. Carlos, sa umpisa lang yan. Alam mo, araw-araw pinagdadasal ko na sana tuluyan na kayong magkasundo ni Annalyn. Kasi pareho ko kayong mahal. Sana nga, Lynette. Suot ko sa'yo. Bakit na bakit sa'yo, Lynette? Sana all. Ikaw lang ang kaya. Carlos, salamat ha. Hindi naman kailangan. Pasok! Pasok. Anak, Annalyn. Sige, Lynette. Una na ako. Chang. Annalyn.